Sa mga drug dealers talaga, sa mga drug lords, doon ako nakakuha ng inspiration. Kasi the way ko isipin yun, parehong product lang din naman to. Tapos yung mga drug lords doon, araw-araw yun sila nagtitimpla doon. Araw-araw sila nagbabalot. Bakit ba hindi ako araw-araw gumagawa ng music? Parang ganun. Kasi plus yung mga pinanonood kong movies dati, puro drug dealing talaga. Yun yung gusto kong pinanonood dati. Ngayon, ayoko na maging drug lord. Dati kasi tingin ko astig sila eh. Pero ngayon parang ayoko na pala yan. Nakaka-stress pala yung buhay na yan. Parang ganun. Pero syempre pag bata ka parang astig eh, di ba? Nakakabilib eh, di ba? Oo, nakakabilib talaga. Nila. Parang masarap yung buhay. Pero pag Parang, nag-guess mo pala, hindi ka pala makapunta dito, parang ganun. Lagi kang, di ba? Yeah, lagi kang paranoid, parang ganun. Kaya nag-mature na ako, parang nag-guess ko, okay, hindi ko na ano yan. So doon ako nakakuha ng inspiration. Na pag nakikita ko sila na nagpo-push sila ng mga items nila, okay, ipupush ko din tong music ko. Ganun din naman eh. So ganun ang concept na nasa... Ganun yung parang business system na kasi pareho lang din naman eh. Nagbebenta sila ng drugs. Para sa akin, ang music parang drugs din naman eh. Dahil yung mga tao, nalulungkot sila, naghahanap sila ng music na ganun. Pag napakinggan nila ako, makakalimutan nila yon. So parang drugs din naman eh. So kung masipag yung mga drug lords doon, kailangan nasa studio din ako. Kung nasa malagkit silang kusina, nagtitimpla silang ganyan, ako rin kahit mainit yung studio, walang aircon, pawisan, ayos lang, record natin to. Maglabas tayo ng drugs.